Magandang araw. General Casimero binalaan si Naoya Inoue. Sabi ni Casimero, magtago ka na Inoue. WBO number 4 na ako. Ito ang matapang na pahayag ni Cuadralas Casimero matapos lumabas ang balita na opisyal na siyang inilagay ng WBO bilang WBO number 4 contender sa Super Bantamweight kung saan si Naoya Inoue ang kampiyon. Dahil sa pag-angat na ito sa World Rankings, agad na nag-post si Casimero sa kanyang official na Facebook page ng kanyang video habang nag-ensayo na may caption na magtago na kayo, pugot ulo, na malinaw na hamon at babala para sa Japanese champion na si Naoya Monster Inoue. Nag-post din si Casimero na papalapit na umano ang milyones dahil sa kanyang pagakyat sa ranking. Ito ang maganda dahil may plano ang kampo ni Inoue na magsagawa ng isang activity o tune-up fight bago matapos ang taon, bago tuluyang harapin si Jesse Bam Rodriguez sa susunod na taon. At kusa na nga na nagpresenta si Casimero na handa siyang maging tune-up fight ni Inoue. Wala nang dahilan para iwasan siya ni Inoue kung dati ay hindi pwedeng magka-voluntary defense ang isang kampiyon sa katulad ni Casimero dahil wala siya sa world rankings na maaaring magresulta sa pagkabaklas ng titulo. Ngayong pasok na siya sa WBO number 4, pwede na silang mag-match up ng legal. Kaya malaki ang pressure ngayon kay Inoue. Dahil kung iba ang pipiliin nitong kalaban, bukod kay Casimero, posibleng ulanin ito ng batikos mula sa mga fans at tawaging umiiwas o duwag. Kung ganon, mukhang wala nang takas si Inoue kay Casimero. Mukhang mapapanood na natin ang ating dream match na Casimero versus Inoue ngayong taon na ito. Lalo pa't interesado si Turki Al-Sheikh na pondohan ang laban nila dahil may mga ulat nitong Hunyo na tinatantya na ni Turki Al-Sheikh kung patok ba sa publiko at sulit na pondohan ang pagtapat kina Naoya Inoue at Janriel Casimero. Maalalang lalong umingay ang pangalan ni Casimero sa radar ng Saudi promoters matapos niyang pabagsakin at knock out ang world rank at elite fighter na si Luis Neri sa 4th round nitong Hunyo sa Japan. Dahil dito dinalas ng Daring Magazine na pagmamay-ari rin ni Al-Sheikh ang pag-feature kay Casimero dahil sa matinding hatak nito sa fans. Kaya ang pagpasok ng pera at impluensya ng Saudi Arabia ang pinakamalakas na tulay para maganap na ang mega fight na Inoue versus Casimero. Magandang araw. Inoue pumalag na kay Casimero kahit walang belt. Kung dati ay hiningi ng promoter ni Naoya Inoue na si Hideyuki Ohashi na kailangang maging world champion muna ulit si Janriel Casimero, ay ngayon nga ay bukas na sila na ikasang laban kahit walang belt si Casimero. Pero may bagong kondisyon si Ohashi. Kailangan daw na magtala si Casimero ng sunod-sunod na panalo upang mapatunayang karapat-dapat pa rin siyang makaharap ni Inoue. Isa pang kondisyon ay dapat daw may pakita na may matinding demand mula sa mga fight fans na mapanood ang kanilang bakbakan. Ang problema ay kung marami pang laban ang hihilingin ng kampo ni Inoue dahil kalaban naman ni Casimero ang oras dahil siya ay 37 taong gulang na ngayon. Kung walang demand, mas gustong habulin ni Inoue ang mas malalaking laban tulad ng kontra kay Jesse Bam Rodriguez. Samantala, nagpost na naman ang Ring Magazine na pag-aari ni Turki Al-Sheikh tungkol kina Casimero versus Inoue. Dito makikita na talagang interesado na si Turki Al-Sheikh sa tapatan ni na Janriel Casimero at Naoya Inoue. Ito ang bagong post ng Ring Magazine. Janriel Casimero is still on the hunt for a rescheduled bout with Ring and undisputed junior featherweight king Naoya Inoue. Patuloy pa rin daw na naghahanap si Janriel Casimero ng pagkakataon na muling may schedule ang laban niya kay Naoya Inoue. May dahilan kung bakit biglang naging aktibo ang Daring Magazine sa pag-post patungkol kay Janriel Casimero nitong mga nakaraang linggo. Kasunod ng naging impresibong knockout win ni Casimero laban kay Luis Pantera Neri sa Japan. Lumabas sa mga ulat na mismong si His Excellency Turki Al-Sheikh na siyang nagmamayari ng Daring Magazine ang nag-uutos na ites ang reaksyon ng merkado at ng mga boxing fans. Gusto niyang makita kung talagang marketable o papatok sa takilya ang tapatang Inoue versus Casimero para maging bahagi ng isang
malaking Riyadh season card. At dahil dagsa ang komento at excitement mula sa mga Pinoy at Japanese fans, napatunayan na buhay pa rin ang interes sa laban na ito na unang naudlot noong 2020 dahil sa pandemya. Kaya dito makikita na malakas talagang demand sa Casimero versus Inoue. Kaya posibleng mapersa si Inoue na kalabanin na agad si Casimero. Magandang araw. Kakapost lang ni Casimero sa Facebook account niya ang isang poster kung saan nagpapakita na undercard sila ni Inoue sa mega fight of the century ni na Mayweather at Pacquiao, kung saan kinapsyonan ito ng "Paktay na", #EasyMeals, at sinamahan pa ng comment ni Casimero ng "Wag nang gumising para hindi mo ito makita, iyakan na". Ayon sa poster na $600 million ang halaga ng tapatan ni na Pacquiao versus Mayweather at undercard na Inoue versus Casimero. Ito na kaya ang sinasabi ni Casimero na big announcement soon na isinare nga ng Ring Magazine ang pahayag na ito ni Casimero. Abang-abang tayo sa mga susunod na update. Isinare nga din ang poster na ito ni current BKB champion Rolando D. At mensahe niya, "Yun, kung totoo man to, dapat maging masaya tayo lahat. Let's practice the culture of clapping for others people's success." Lalo na kung pinaghirapan naman nila. Cuadralas, it's my boy. God bless bro. Sa wakas. Kaya sa tono ng salita ni Rolando D, ay excited din siya na maglaban sina Casimero at Inoue. Talaga naman inaasahan na umaatikabong bakbakan ang mangyayari sa tapatan ng mga hari sa lower class division. Nakalagay na petsa para sa engkwentrong ito ay September 19, 2026 na gaganapin sa sikat na The Sphere sa Las Vegas, Nevada. Ipinost din ito ni Casimero sa isa pa niyang social media account at kinapsyonan niya ng "Shock to the world, oh my god". Panggulat daw ito sa mundo. Itong mega fight ng mga pinakamahusay na boksingerong Pilipino na sina General Casimero at Manny Pacquiao kontra sa hari ng pound for pound ngayon na si Japanese Naoya Monster Inoue at self-proclaimed the best ever American Floyd Mayweather. Sana nga maging totoo na ito para magkaalaman na. Samantala, Manny Pacquiao hinamon ng kasalukuyang world champion matapos mapanalunan ni Liam Paro ang IBF World Welterweight title laban kay Louis Crocker nitong Hunyo 24, 2026. Target o nais niyang makalaban si Manny Pacquiao sa kanyang susunod na laban. Gusto ni Liam Paro na padayuin si Pacquiao sa kanyang baluarte na Australia. Siguradong pagtutuunan din ng pansin ito ng pambansang kamao dahil pagkakataon niya na maging world champion muli pag pinatulan niya ito sa edad niya ngayon na 47 taong gulang. Samantala, hindi lang pala 4 Division World Champion ang plano ni Koki Kameda para kay Casimero, kundi 5 Division World Champion pa. At dahil 3 laban lang pinirma ni Casimero kay Kameda na kinabibilangan ng una title eliminator fight, tapos world title fight, tapos ang pangatlo ay world title defense. Kaya malamang itong bagong kontrata ni Casimero ay sa super bantamweight ang mga laban dito. Dito sa super bantamweight niya kukunin ang pang-apat na division bilang kampiyon. At dito makikita na may balak pa si Kameda na kunin ulit si Casimero sa hinaharap para naman sa pang-5 division niya sa featherweight naman. Samantala, Pinoy former 2 Division World Champion Marlon the Nightmare Tapales muling magbabalik ngayong Agosto 29, 2026 sa Australia. Ito ang magiging unang laban ni Tapales sa featherweight division. Wala pang opisyal na inanunsyong pangalan kung sino ang mga kalaban ni Tapales. Inaasahan ilalabas ng kanyang management ang official na kalaban sa mga susunod na linggo bago ang laban. Samantala, ayon kay Ryan Garcia na naniniwala siya magiging world champion muli si Manny Pacquiao kung lalabanan nito si Liam Paro na kasalukuyang IBF Junior Welterweight Champion. Sabi ni Ryan, "I believe if Pac fights Paro, he becomes world champion." Iniisip naman ng Ring Magazine na kung manalo si Pacquiao ng IBF title laban kay Paro ay pwedeng mangyari unification bout sa pagitan ni Pacquiao at Ryan Garcia na may hawak naman ng WBC. Magandang araw sa ating lahat. Matapos kumalat ang balita na maglalaban na si Casimero at Inoue, kung saan isang credible na source na si Great Chef Boxing ay nagpost na ang Casimero versus Inoue ay in play na daw o inaayos na, nasa negosasyon na. Ngayong araw naman ay nagkaroon ng meeting si Casimero at kanyang promoter na si Koki Kameda para sa next fight ni Casimero. Wala pang inilalabas sa pinag-usapan nila pero umaasa ang karamihan na sana si Naoya Inoue na ang susunod na kalaban ni Casimero. Abangan natin ang update sa naging usapan ni Casimero at promoter Koki Kameda. Pero kung hindi man si Inoue, marami pa rin naman
magagandang opsyon katulad ng kay Murodjon Akhmadaliev na tingin natin na magandang salpukan din dahil parehas sila ni Casimero na matigas at may knockout power. Maganda rin na mapalaban si Casimero sa Japanese superstar na si Junto Nakatani kung saan ito nga ang gusto ng mga solid fans ni Inoue na makalaban ni Casimero. Tiwala daw kasi sila na kay Nakatani pa lang ay mapapatahimik na nila si Casimero. Ayaw daw kasi nilang ilaban ang idolo nilang si Inoue kay Casimero at baka daw yumaman ng gusto si Casimero. Nabibisit daw kasi sila sa sobrang ingay ni Casimero. Magandang araw. Casimero versus Inoue viral ngayon sa Japan. Hindi lang basta usap-usapan kundi laman na mismo ng mga malalaking news outlet sa Japan ang planong salpukan ni na General Casimero at Naoya Inoue. Ayon sa kumakalat na balita mula Yahoo News Japan, mukhang may kasunduan ng promoter ni Inoue na si Hideyuki Ohashi sa posibleng pagharap ng dalawang boksingero. Ibig sabihin na kung malalaking news outlet na sa Japan ang nagbabalita sa Casimero versus Inoue ay malaki talagang demand ng tapatan na ito. Dahil sa ngayon ay tinetesting ni Turki Al-Sheikh ang merkado kung patok ba sa mga tao ang Casimero versus Inoue. Nabasahan niya upang pondohan itong salpukan na ito. Ay mukhang napapatunayan na ni Turki Al-Sheikh na talagang madaming interesado sa baluarte mismo ni Inoue na maglaban sila ni Casimero. At napatunayan din ni Turki Al-Sheikh na napakalakas talaga ng hatak ni General Casimero dahil malayong mas madami ang nag-react na mga fans sa post ng Ring Magazine patungkol kay Casimero kaysa sa pinagsamang post kay Inoue at Bam Rodriguez. Kaya siguradong kikita ng gusto si Turki Al-Sheikh pag pinaganap niya ang Casimero versus Inoue. Sa ngayon ay positibo naman ang handler ni Inoue na si Hideyuki Ohashi dahil sinabi nito na open naman sila na labanan sa Casimero. Basta tuloy-tuloy lang daw ang pagpapanalo ng angas ng Pinas at kailangan magkabelt daw ito bago nila kasahan ng laban. Pero may kumakalat naman sa ngayon na balita at may poster na nga. Pinost pa nga din ni Casimero mismo ito at sinabing nagulat ang mundo. Ito yung balitang undercard sina Casimero at Inoue kina Mayweather at Pacquiao. Kaya abangan natin ang susunod na pangyayari sa tapatan ni na Inoue at Casimero.